Ayan, magandang hapon mga kaagapay, magandang gabi, magandang umaga. Narito tayo uli sa programang God is Able. Napapakinggan tayo sa FEBC Radio TV at napapanood tayo sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Magandang hapon, Peggy. Magandang hapon sa ating mga kasama ngayon. Magandang hapon sa lahat. Ang God is Able po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas at maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-2235675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620 at meron din pong landline na 8654-3322 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi kung saan man kayong bansa. Hello. Ayan, kamusta po ang bawat isa? Kamusta po kayo dyan? Ngayon, Peggy, medyo kanina umaraw na no? Ngayon, medyo dumidilim-dilim na uli dito sa Oo aking nga. paligid, So, Maulang araw. diyan ba sa lugar mo? Diyan ba sa lugar mo, Peggy? Maulan ba dyan? Oo, madilim pa. Hindi pa sumisingit yung Madilim pa araw. po. Ayan. So ating pagpapatuloy, muli ang God is Able po ay isang organization na may puso para sa mga PWD o ang tawag natin sa God is Able ay PAD. At na ang Christian churches ay maging house of komunidad sa buhay ng ating mga kapatid na PAD at sa pamilya nito. Ah, Mm-mm. tayo po ay nakafocus sa Give of Mobility, maging daan upang mabahagi sa mga PWD na nangangailangan ng wheelchairs, mga crutches, mga canes. So yan po ang ating God is Able. At ngayon po ay syempre 'di ba? Okay na 'yon yung mga entrada ni Pastor Bernie sa God is Able. So we would like to introduce yung ating bisita, no? Pastor Bernie, baka ikaw na yung mag-introduce sa kanya sa ating bisita. Ayan, tayo ay nagagalak dahil tayo may kasama ngayon. Siya po ay, ang pangalan po niya ay si Rita. Pero sabi niya, ang request niya, tawagin daw natin siyang Jolly dahil cute daw po yun. At si Rita po ay 38 years old at siya po ay blind. Siya po ay bulag. Mamaya po ay tatanungin natin siya para magkwento pa ng kanyang journey sa kanyang pagiging isang blind. So again, let's all welcome Rita. Magandang hapon sa iyo, Rita. Yan, magandang araw po. Nawa ako po ay naririnig naman. Yan. So I praise God dahil hindi ko po akalain na ako po ay ano to, makakasama po ninyo kahit na hindi po tayo nag-meet in person. Oo nga, Rita, we were supposed to, no, to meet you. Pero, syempre, dahil nga sa panahon, dito muna tayo sa ating recording at sa Okay lang ating, po. dito muna tayo sa ating DZAS radio. Sure, Oh, okay lang po well, yun. Rita, to begin with, syempre, alam na namin na you are blind. So, paano nagsimula ang lahat-lahat? Sige po. Siguro no, maganda no habang tayo ay nagkukwento kasi magandang kwentuhan nito at naway maggawa po natin sa loob ng ng 55 minutes ano. Pero naway nag-enjoy po kayo habang nagkakape or kung ano man ginagawa diyan no. So, ang umpisa noon, so nagbuntis po yung nanay ko at ano, nagka-German measles daw siya. Actually, hindi niya alam. Actually, ang kwento niya, hindi niya alam na German measles yung na-acquire niya. Kasi parang isang pantal lang daw yun eh. Tapos, nung pinanganak daw ako, ang sabi daw ng doktor sa kanya, may posibilidad na maging bulag yung anak mo. So, anong nangyari? Actually, premature pa ako pinanganak eh. Pero miracle kasi ito ha, would you believe it, mga kapatid? Ang size ko lang daw ay 3.14 pounds.
or kasing laki lang daw ng kuting. And yun daw pong ulo ko, dito sa may, ewan kung nakikita nyo to, dito sa likod ng, sa skull, hindi daw yan nagdugtong. And I was placed in an incubator ng 1 linggo. So, um, talagang lahat ay miracle na nabuhay pa ako. And, yun nga, ito, tayo ay physically hindi nakakakita. Pero, napakabuti ni Lord kasi sabi ko nga kanina, binigyan niya tayo ng buhay at because of that, ito na i-share natin sa inyo, sa isa't isa. Ayan, salamat Rita no, sa pagkukwento ng iyong panimula ng iyong buhay bilang isang bulag. So sabi mo kanina again she's 38 years old, batang-bata, batang-bata pa si Sister Rita. Oo, so, Rita, Po, matanong ko lang sa kwento mo kanina, bilang isang bulag, ano yung naging tumatanda ka? Ano ang naging pakiulit po, medyo nagchachapi po, ano? oo, Pastor Bernie, oo, yes, medyo nagcha-choppy. So parang ang na pagkakaintindi ko, ano yung mga hamon na nararanasan ko habang tumatanda ako? Tama po ba? journey mo? I mean, ano na yung naging journey mo bilang isang bulag? Ah, Oo, oo. Sige, ikwento ko na ng diretso ano kasi medyo nagchachapi dun sa end, no? So, Sige. actually, nakakatuwa, no? Kasi I praise God yung family ko. Um, blessing talaga, no? Kasi hindi din alam ng family ko kung anong gagawin nila. And then, there was this neighbor nung uh, parang 2 years old ako, ganun, or 3. Nabuhat-buhat ako ng lola ko na dyan kami sa labas. Then, yung isang neighbor namin, pinakilala niya ang resources for the blind, no, sa lola ko. And tamang-tama daw that time, they're going to put up a pilot preschool. Gusto nila magtayo ng preschool. And siguro, I believe they're looking for mga bata na, kasi ano pa lang yun experimental pa lang yun. First, ano nila, they're going to do an experiment if magiging successful ba yung preschool na yun. So, nakita ako, if I can remember, the name of the lady is Raquel. So nakita ako ni Raquel and sinabi niya kay grandmother na o ipasok niyo siya sa resources for the blind kasi tamang-tama magpo-put up ito ng preschool. Then yung lola ko, she told my mom. Tapos pumayag naman sila. Then that time, that was 1990, pinasok ako sa RBI preschool, parang kalahating semester lang yun. 4 kami na bulag doon, ano. Tapos, after nun, walang masyadong nangyari, pero in-encourage ni Miss Mila Waino, sana kung nakikinig siya ngayon, hi tita, ah, na dapat meron akong activity. And ang in-encourage niya, this is very nice ha, um, doon ako ihalubilo sa mainstream. Ibig sabihin, bukod dun sa mga bulag, ihalubilo ako dun sa mga nakakakita. Pero that time kasi wala pang nahahanap si mom ko na school. So nakahanap siya ng school for special children. Actually, blessing din yun kasi ang nag-alok sa kanya is yung office mate niya na merong kapatid na nagtuturo sa isang special school na may mga persons na may mga intellectual disability. So I stayed there for 1 year. Tapos, after that, di 4 years old ako noon, no, hanggang 5. Tapos, nung 5 years old na ako, di wala na naman akong activity. Blessing ulit na merong isang eskwelahan na malapit sa amin dito na ang pangalan niya ay Baptist Learning Center. And praise God yung teacher, si Miss Tess Banal that time, no.
willing siya, Sister Peggy, Pastor Bernie, na i-accommodate ako. And ang mga kaklase ko, mga nakakakita. And gusto ko lang sabihin, kung meron pong nanay o mga pamilya dito na meron pong mga anak na bulag, wag po ninyong don't be hesitant na ihalubilo po ninyo yung anak ninyo doon sa mga nakakakita. Bakit po? Kasi even if gusto natin siyang ihalubilo sa bulag para um, malaman niya na hindi siya ang nag-iisang bulag sa mundo. Iba pa rin eh. Kapag kasama po niya ang mga regular student, mas magkakaroon siya ng confidence, mas magkakaroon siya ng um, yung bang tiwala sa sarili niya, mas magiging tawag dito, yung hindi siya matatakot makipagkaibigan. At may Mm. isip niya na pwede naman pala akong gumalaw ng normal. Hindi yung parang kinulong lang natin sila doon sa box na puro blind lang yung kasama nila. Maganda So yan, yun lang. Rita, yung sinabi Oo. mo. Pero yung isang parte yan ng ng buhay. Noon pa lang pala may inclusion na, no? So Oo. napakaganda. So pero ikaw bilang ikaw na syempre kapag ikaw ay nag-iisa na lang, habang lumalaki ka, syempre hindi mo talaga, 'di ba, wala na, hindi mo na nakita yung mundo. Kumbaga, pero yung mga kunyari, 'di ba, hinalubilo ka ng magulang mo sa mga tao na kakakita. So was there a time na naisip mo rin sa sarili mo at nag-ano ka ba doon? Did you struggle yung sa emosyon na sana nakakakita na lang ako? And how was Oo. the coping? Magandang tanong yan, Sister Peggy. Kasi syempre, like, kunyari yung best friend ko, no, meron siyang imimit na tao din, na let's say kaibigan din niya. Or I have a friend na meron din siyang gagawin. Or let's say merong family member na masama ang pakiramdam. Minsan naiisip ko na if only nakakakita ako, pwede ako mag-drive. If only nakakakita ako, nadala ko na sa doktor. Mahirap din. Kaya nga paminsan-minsan ang prayer ko talaga, to be honest, Lord, nawa, wala naman sanang mangyaring sitwasyon na dalawa lang kami o kahit na kumpleto kami, yung bang may magkakasakit. Tapos, desperate na alam niyo yung walang driver. Tapos parang kami lang dalawa nung taong may sakit na yun. Tapos desperate na yung tao. Tapos hindi, syempre ako hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, Lord, wag mo kong ilagay sa ganung klaseng sitwasyon. Minsan talaga may mga ganun na parang sinasampal-sampal ka sa muka. Na ganun na. Para bang ginagamit yun ng kaaway na iharap sa'yo na, Hoy, wala ka na magagawa, bulag ka na, yung ganun ba? Nakakatuwa. No? Meron akong question sa iyo, Rita. Ano naman sa iyo yung what does it a typical day look like for you? Ano Alin yung po? sa araw-araw? Yung sa araw-araw na buhay, ano yung typical day for you sa araw-araw Oo, mong buhay? typical day for me, no, syempre, no, gumigising ako. And I always look forward, actually, inuutos-utusan din ako dito sa bahay eh. And because, mula din kasi nung nag-pandemic na nandito lang ako sa bahay, um, pero I talk to people. Minsan nga, Hmm. because yung mga kasama ko sa D group, no, or yung mga ibang friends, pisan sasabihin sa akin, pag-pray mo ko, ganun, no, pag-pray mo ko, ganito, tapos, sige, kausapin lang kita, ganun. Pero yun nga, sa umaga, gigising ako, magbe-breakfast ako, tapos, may mga ginagawa din ako, like nililigpit-ligpit ko tong kwarto ko. Hindi lang ako makapag-ayos ng kalat dito ngayon dahil umulan at medyo may tulo dito. Kaya pinagpe-pray ko din na umaraw. Tapos, yun, pag Monday ng hapon, meron akong nililid na downline na mostly ang members niya mga, yun nga, it's a ladies group, no? Sa meron akong member from Ireland, pero Pinoy siya. Meron akong member dito sa Quezon City. Meron din akong guest na foreigner na taga Mauritius. Yun. Tapos, yun, tumutulong din ako sa mom ko kasi yung mom ko nagbe-bake din siya ng cookie.
ng tinapay. So pag kailangan niya ng tulong, andyan ako beside her din na tumutulong din sa kanya. Mm. Ano Oo. tawag dito dito? Jolly. I'll call you Jolly. Nakita ko doon sa, di ba may sinend ka kasi sa aking video na Ay, nagbabasketball nagbabasketball. ka. So parang bata ka pa nun eh. Tama ba Hindi, ako? Or ano lang ngayon ako yan? noon, 30, parang 36 lang ako noon time na yun. Talaga? Oo, Oh, dito lang yun. oh Oo. nagbabasketball ka. Pero, so how do you do it? Actually, good question, ano. Kasi nagpalagay talaga ako ng ring. Actually, kung pupunta kayo dito, makikita niyo yung ring na yun. Malaki yun dun sa aming garage. Tapos, ayoko kasi yung mga tumutunog na bells. Actually, meron yung sa Amerika yung mga basketball na may bells. Ang ginagawa ko, dinadunk ko na lang yung bola. Alam ko kung saan yung ring tapos nilalapitan ko siya doon ko sinushoot. Minsan, Mm. hindi rin naman nasushoot pero sige lang. Actually, dito sa room, kung nakikita nyo, meron din akong maliit na ring dito. So nag-aano ka talaga? Pinapractice mo talaga siya. As much as possible, yun nga lang, maulan, hindi ako makapag-basketball. So you can be a pair with Pastor Bernie pagdating dyan. Kasi si Pastor Bernie is nagtuturo ng basketball. Yan ang hilig niya. Why not? Kung bibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, di sige. Pareho tayo, Jolly. Di ako makapag-basketball ngayon dahil maulan. Pero Pastor Bernie, no, masarap siya. Actually, Sister Peggy, meron siyang yung pagbabasketball, meron siyang feel good feeling na para bang after mo siyang laruin, dahil pinagpawisan ka, parang gusto mo na gusto mo na gusto ko pa. May ganun Mm. siya eh. May ganun siyang feeling. So yun Totoo ang yan, totoo. pinaka-exercise mo. As much as possible, yes. Though matagal akong hindi nakapaglaro, pero gusto ko siyang ibalik uli. Pinagpe-pray ko lang kay Lord na magkaroon ng pagkakataon. Saka wala yung grandmother ko na sa probinsya, wala yung isang sasakyan, kaya pwede sana ako makapaglaro. Kasi pag nandyan sila, hindi ako makalaro dahil tatlo yung sasakyan dito. Actually, supposed to be dalawa lang, may pinaradang isa. Kaya dito na lang sa kwarto, pagka talagang gusto ko, dito na lang, meron akong maliit na ring dito, mga ganyan kalaki. Tapos, meron siyang bola dito na ayun, di ko na lang kukunin kasi maiksi yung headset eh. Yun. Nakakatuwa ka, Johnny. Praise Nakakatuwa siya God. ng Pastor Bernie. Yes. Jolly, bukod sa pagbabasketball, of course, na nagagawa mo yan kapag di umuulan. Pero ano pa ba yung mga tools? Do you have any tools or technologies na ginagamit mo, no, to navigate daily life? Mm. Ayun, meron akong pangkuha ng blood pressure na nagsasalita. Binili ko siya sa Lazada 2 years ago. Tapos recently, bumili ako ng talking weighing scale kasi medyo I'm having meron akong sabi ng doktor ko ng cardio, no, gusto daw niya na medyo mag-lose ako ng weight. Kasi the last time I weighed was 52 pounds ako. And sabi ko, hindi accurate yung scale dun sa kwarto ng grandmother ko. The last time I weighed 36 yung lumabas. Parang hindi naman yata totoo. So sabi ko, I want to have a baseline. And part na rin ng pagiging independent. So recently, bumili ako ng talking na weighing scale. And ayun, hindi pa ako nakakapag-weigh uli. Pero praise God naman at madali siyang gamitin. Tapos, meron akong mga ginagamit like meron yung mga binibenta online ngayon na alam niyo yung mga pambukas ng jar na tool. Kasi the reason why I bought that, ay, gusto ko din kasi like for example, magbubukas ako ng sardinas na nasa bote, ano. Yun bang hindi na ako kailangang humingi muna ng tulong. 'Di ba meron yung mga Sister Peggy and Pastor Bernie, 'di ba na-encounter niyo na yun, mga medyo mahirap buksang bote. Na yung iba tinataktak ng kutsara para mabuksan siya Mm. nun. Na kahit Napakatigas. napakatigas niyang buksan. And minsan maloloka ka, ano ba ito? Parang gusto mo na talaga siyang initin, butasin. Hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa niyong paraan para mabuksan yung mga yun. Mm-mm. Anyway, so meron yung mga ganong klaseng tools na ginagamit ko na binili ko yung mga pang lift ng
tawag dito ng, alam niyo yung tabs ng soft drinks. Kasi one time nagbukas ako ng sardinas, nagugutom kasi ako. Pastor Bernie naputol. Yung pinaka-full tab niya. So, syempre, di ginawa ko, kumuha na naman ako ng ibang lata ng sardinas. Sabi ko, wag na sana itong maputol. Nakakatuwa kasi you're trying to be very independent, no? Praise God. Mm-mm. Tapos, tuloy ko lang yung kwento. No, bumili rin ako ng maliit na kaldero. Siguro mga, alam niyo, mga Korean pot na ganito kalaki, no? Mm-mm. Kasi minsan nagluluto din ako ng noodles. Yung mga nilalagyan lang na mainit na tubig, pansit canton, ganun. Pero hindi naman araw-araw. Pero at least, because Pastor Bernie is asking, no, kung how do I deal with daily life independently, at least yung mga bagay na yun, kahit papano, nakakatulong siya. Because we do not have, gusto ko lang malaman po ninyo, no, trivia a little bit. Dito kasi sa Pinas, wala tayong masyado ditong mga talking na mga gadgets and Yeah, mga oo. braille na gadgets. Hindi siya katulad ng ibang bansa talaga na meron talagang store na online no, na nung yung talagang pag sinearch mo yung catalog from safety to sewing to home care, healthcare, meron sila. And unfortunately, pag shinip mo yun, hindi nila basta-basta yun isi-ship. So for example, si Pastor Bernie ay nasa Amerika at kailangan ko siyang bilhin. Ang gagawin ko, papabili ko sa kanya. Tapos isi-ship na lang niya dito kasi they do not directly ship here. Yun po yung medyo nakakalungkot din para sa mga no PWD kagaya namin ng mga bulag Um, So, ano na rin to, no, panawagan na rin to dun sa mga may heart na mag-advocate din, no, na sana din yung mga, um, tawag dito, nasa ibang bansa rin na nakikinig, pwede nyo sana na i-promote din yung mga products kasi talagang kulang na kulang. Even sa Lazada, kulang na kulang din. So, parang para mabili mo yon you have to really invest at saka hindi siya ganun kamura, Sister Peggy. You can't Mm-mm. just buy, let's say, kunyari, bibili ako ng pulse oximeter na nagsasalita, hindi siya 100 pesos lang. So yun nga na sana rin na aside from makarating siya dito sa Pilipinas, sana rin mura. Magkaroon tayo Oo, ng sarili na gumagawa na exactly. mura yung mga Oo, gadget para sa mga mga blind kasi kailangan nyo rin naman talaga yung nagsasalita para to keep you going in everyday oo. life. Kasi, Sister Peggy, just imagine, katulad din ngayon, isa pa, sabihin ko na rin since tayo on air, no, nananawagan ako dun sa mga creator ng website. I would like to say this now. Please, gawin nyo naman pong blind friendly yung mga website ninyo. And yung GCash po ha, wag nyo naman po sanang pahirapan kami kasi ito yung nagiging problem, Pinapa-update nila yung Face ID for like every 3 months. Sis Peggy, hindi ako maka-move on kasi hindi dinidetect ng GCash yung mata ko. Really? Unlike other e-wallets, nadidetect niya yung maliit na eyeball ko. Ito hindi. Ang Mm-mm. sinasabi niya palagi, please look at the camera. Kulang na lang talaga without exaggeration. Anong gusto nila? Dukitin ko yung mata ko. Hindi totoo po. We will try. Alam mo, may kakilala ko sa GCash. I will tell her that. Kasi po, Mm-mm. nakikiusap lang naman po. Ako na po ha, pagkakataon ko na siguro to if you just let me. Please make your websites blind friendly. Parang gusto ko Mm. na rin pong umiyak kasi gusto po namin maging independent. Sabi ko nga sa mami ko kasi nung nagpa-COVID vaccine ako, magre-register ako. Sabi niya, ano ba yan? Kailangan ko pang gawin para sa'yo. Sabi ko, Ma'am, if only blind friendly yung website, I can do it alone. Pero hindi Yeah. eh. Paano na lang po yun? Picture, captcha, look at the camera. Make it easy naman on us. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Make it easy on me. Yeah? Di ba po? Pero hindi, seryoso po. Please, make it easy on us po. Kasi, um,
parang ang nangyayari na po sa mundo ngayon habang nag improve nagkakaroon ng discrimination. At saka, Mm. wag naman po sanang puro AI yung mga sumasagot sa amin sa chat. Kasi po kailangan din namin ng tulong. Paano na lang po kung, let's say, Sister Peggy, kunyari kaibigan kita, at kailangan ko ng tulong, paano na lang po? Gusto din Mm-mm. naman namin na magawa namin mag-isa. Unfortunately, we can't because yung mga website, picture. Tapos, hindi siya blind friendly. Hindi Mm-mm. man lang siya para bang pag nangangailangan ng Face ID kahit na nagpapa-assist sa sighted, kailangan pa ng hindi na didetect ng camera ng app yung mata. So parang ang nangyayari tuloy, syempre, magshi-shift na lang yung blind sa ibang app na mas madaling magamit. Di po Mm-mm. ba? Mm-mm. Sana po, ha, wag po kayong ma-offend yung mga nakikinig po ngayon na mga may-ari or nagtatrabaho sa mga apps na ganito. Siguro, niloob na rin ng Panginoon na masabi ko ito kasi sa totoo lang talagang kailangan. Hindi lang po ako. Marami pong bulag dito sa Pinas na struggling po. Oo. Tama rin naman yan, Jolly, na magsasabi ka nung gusto mo. Kasi like ano, kaya nga 'di ba, meron tayong label na people with special needs. Kasi talagang may bawat talaga disability is may kanya-kanya na specific na pangangailangan, 'di ba? Kaya Opo, sa kasi mga nakikinig, no, malay mo, 'di ba, na may makadaan to doon sa mga may-ari. So, that's a good At thing saka po na you kasi, air no, it. to those who are listening, again, uulitin ko, we also want to move around independently. Hindi yung umaasa lang kami sa tao. So, please make our environment also being able to navigate friendly. Tsaka wag naman po kayong discriminating na like paminsan-minsan na kunyari someone will do things for us, kunyari kukuha ng beep card, tapos hindi kami present, magbigay naman po kayo. Kasi hindi naman din po kami nanloloko. We provide our information, we provide our ID, matuto din po kayong mag-adjust kaunti. Mga mga may-ari po ng MRT, LRT ng mga nakikinig din dito. Mm. Wag po kayong magagalit, pero I'm just telling the truth. Maging aware po sana kayo na hindi lang po bulag. Ang PWD po mahirap po yan. And masakit po maging PWD. So try to put yourselves in that situation na paano po kung kayo po yung nasa kalagayan namin? 'Di ba gusto niyo rin po nakakakilos po kayo with ease? Kaya nga 'di ba sa computer meron yung tinatawag na ease of access center. So dapat po ganun. Dapat meron din ease of access environment as much as possible. Ayan, Jolly, salamat, salamat. And hopefully, may mga makarinig nito. At the same time, salamat sa pagmumulat ng aming mga kaisipan, mga pananaw, at lalo na sa pagtingin, sa ating mga kapatid na may kapansanan, particularly sa mga bulag. So kitang-kita natin, may mga challenges si Jolly. Pero Jolly, ang tanong ko sa iyo, so of course may challenges pero may mga achievement naman tayong nagagawa sa buhay natin kahit na tayo ay may kapansanan. Jolly, ano ba ang isa sa mga, o magbanggit ka nga ng iyong mga achievement bilang isang bulag na sabi nga patuloy na nagsusumikap mabuhay independently? Ay, opo, salamat po sa pagtatanong So, yun, natapos ko ang aking elementary. Sabi ko nga, no, I would like to share this to everyone, Sa mga magulang, sabi ko nga, I was able to finish elementary kasama ang mga regular student. May sped class din ako. Pero, for follow-up lang yun. So, kung ano yung lesson sa regular class, um, dun fina-follow up lang sa sped class para mas naiintindihan. Tapos nakatapos din ako ng high school also sa regular school. And yun nga, I was able to finish college. Actually, nag-MA pa nga ako sa PLM ng clinical psychology. Hindi na nga lang natuloy na kasi medyo hindi naging, kumbaga medyo naging complicated rin yung process nung sa pagtitisis doon kaya ilan din kami.
na hindi na tumuloy, tsaka namatay yung isang professor ko na talagang sobrang inspiration din namin. So, hindi lang Mm. ako yung hindi nagtuloy. Pero, yun yung mga achievement natin. And, yun nga, I also became a headhunter Wow, for that's one nice. year. Oo. Uh, Tapos, nagtrabaho nga ako sa Resources for the Blind as a front desk officer. So, kung kanina nabanggit ko yung mga products ng RBI, yung director noon na Amerikano, si Mr. Randy Weiser, binigyan niya ako ng catalog, sabi niya, Rita, ganun siya magsalita eh, can you find items that can be sold here na yung sa tingin ko daw na pwede na maibenta. So, pag wala masyadong mga bumibili ng mga products ng Resources for the Blind, yung mga binibenta, no? Na mga writing slate, talking watch, mga cane, kung saan din I believe kayo kumukuha, si Speggy, no? Um, Yun ang ginagawa ko. Sinesearch ko yung catalog and sa totoo lang maloloka ako and parang pwede ko nga lang pabili lahat ito. Mm-mm. So, then after that, yun, I decided to focus on ano sana no nag-apply din ako noon as a um, online teaching pero hindi natuloy. I believe hindi kalooban ni God. Pero Mm-mm. nagtrabaho ako as a captioner for 3 days sa Thailand yon. That was Wow. 2012. Oo. Tapos I decided no nung 2013 na mag-focus na kay Lord. And so, kasi nag-backslide din ako 2010 eh. Siguro we can talk Mm-mm. about it some other time kasi medyo iba na to. So, Mm-mm. pass ko lang. Pero bumalik ako kay Lord 2013 and sabi ko, I want to serve Him. I want to be on fire for Him. So, uh, nag-attend ako ng D group. Then, yung mentor ko, si Tita Helen Dabao, sabi niya, sige, gagawin kitang parang apprentice, no? So, nagfa-facilitate din ako ng mga D group pag wala siya. Ako yung nagha-handle ng mga ladies na binibigay sa kanya. Yung mga ano, yung nasa Japan pa nga yung isa eh. Actually, dalawa yun pala, nasa Japan. Mm-mm. Jolly, Oh. curious ako kasi sabi mo kanina, yung elementary, nandun ka sa regular class, di ba? Pero Mm. yung whatever the learning na meron dun sa regular class, pina-follow up siya dun sa SPED, di Oo, ba? oo, oo. Oo. So, okay yun. Maganda nga yun eh. Tapos, pero yung high school ka ba, ganun din yung scenario? Kung ano yung... Actually, oo, a good question, ano, Peggy. Nung high school naman kami, meron kaming teacher na praise God talaga. Pag math ang assignment namin, ganitong ginagawa niya. May assignment ba kayo sa math? Kasi mahirap ang math ng high school, yung mga XY, XY. Ngayon, gagawin nung teacher namin na yon, sasagutan niya yung assignment. Sasagutan niya, pero she will teach us kung paano nakuha yung sagot. Tapos, isusulat niya into braille yung formula tsaka yung sagot. Tapos, sasabihin niya sa amin, sige, itong isasagot ninyo pag tinanong kayo ng teacher ninyo. At least refer na kayo sa notes. Hindi na niya pahihirapan kami na sagutin pa yung ano namin, yung assignment namin. Galing ang tiyaga niya. Tsaga No, niya. oo, ang tiyaga Actually, niya. ikwento ko lang din yung elementary, no? Kunyari, ikaw, Sister Peggy, kunyari ang teacher ko sa SPED. So, tatanungin kami, anong lesson ninyo sa science? About matter. So, ang gagawin ng teacher namin, explain niya, kunyari, maglalagay siya ng mga things on the table, kunyari, matter, o sige, itong mouse na to, solid. Tapos, yung tubig na yon liquid, it takes the shape of the container. Yung hangin na hinihinga natin, gas. Di ba? So, yung mga ganun po para mas maintindihan namin. Yung bang experiment kami, minsan, let's say ang lesson namin, planets. Nakakatuwa yun kasi pinadala niya kami ng bola. Tapos yung bola, sun at saka moon, ganun, ikutin. Explain niya. One time, nagdala pa kami ng avocado seed kasi inexplain niya yung mga cotyledon, yung nasa loob ng buto. Na ang avocado pala ay dicot. Ibig sabihin, dalawa yung kanyang cotyledon. Eh, nakakatuwa na dun namin nalaman, and ako personally, dun ko nalaman na kaya pala tumutubo ang buto. Is because meron yan something sa loob. Kasi baka matawa kayo dito, Pastor Bernie, Sister Peggy,
Akala ko nung bata ako, buto is buto lang. So yung buto ng chiko, nilalaro-laro ko lang siya without even knowing na pwede pa palang tumubo yun. Ang galing nga alam mo, parang kung isipin mo, no, parang for example, the gospel, di ba, yun yung seed sa buhay Yes. natin, di ba? Pero kung Oh. titignan mo, yung seed ng mga halamang, parang, oh, wala, kung titignan mo, parang wala siyang buhay eh. Pero, pagka tinanim mo siya sa lupa, wow, may buhay pala, Hmm. no? Ang Tumutubo. galing, ano? Totoo Oo. yan. And that's how God is wonderful, no? Kasi, bima mo, Sister Peggy, di ba yung mga buto, yung iba nilalagay pa sa loob ng ilong, o kaya, pero, nalalaglag sa loob ng kung saan man nalalaglag, no? Oo, Ginagawang, pinaglalaroan lang. pinaglalaban sa sungka, o kaya, pero tumutubo siya. O kaya yung mga munggo, di ba yung ginagawang pinapalaman sa mga shakers, yung mga percussion, para tumunog. Pero kung iisipin natin yung munggo, pwede pa yan tumubo. Tama, hindi siya pang sumpit lang. Pero Oo, yung munggo, pag sinumpit mo at tumama sa sa lupa, tutubo. tutubo siya. Diba? Kaya Imagine wag mo. naman po sana nating luhuran. Kasi pag niluhuran naman, masakit na, baka hindi pa tumubo yan. Kaya mga teacher, wag niyo naman pong palurin yung mga estudyante sa munggo. Parang awa niyo naman. Pero wala nang ganyan ngayon. May, may nagpapanood pa ba sa mundo? Naku. Ikaw, Pastor Bernie, sa tingin mo sa mga yun ganyan yung mga pangyayari sa buhay ni Jolly. Pero no, Jolly nga siya. Sa totoo lang. Yes, yeah. Kitang-kita no na yes, may mga pagsubok but at the same time may mga achievements, Achievement. Mm. may mga tagumpay sa buhay. Jolly, tanungin kita, sino o ano naman ang pinakamalaking naging support mo? I mean, sa journey mo, no? Sinong sumuporta sa iyo, sinong gumabay sa iyo, o ano yung mga naging karamay mo sa iyong journey? Of course, syempre, sabi ko nga kanina, no, yung family ko, hindi nila din ako trinit na parang, ay, bulag ka. Though may mga time, medyo, alam niyo, dahil nasanay nga sila during the pandemic na nandito ako sa bahay. Paminsan, parang, andyan yung medyo tinatali-tali ako na, hindi, hindi. Parang ayaw nila akong palabasin. Pero I still pray for that. At the same time, bukod sa family ko na sumusuporta, no, I have friends like yung di group leader ko. Andyan siya pag let's say may picture kunyari siyang sinend sa D group namin, ano, sasabihin niya, Sister Jolly, ang sinend ko ay ito, nakasulat ganito. Tapos sasabihin pa niya, sabihin mo ha pag hindi mo mabasa yung item ha, ganun siya. And yung meron akong best friend na cited rin siya, nurse. Nasa ibang bansa siya, nasa Ireland siya. At the same time, yun nga yung people around me na willing no na mga kasama ko dito sa bahay, mga helpers. Though yung iba hindi sila ganun kateki. Um, pero pag let's say katulad yung mga lumang pera, magkano to? Magkano to? So, inaayos-ayos ko na lang din yung mga ganun, no? Anong gamot ito? Anong pangalan ng gamot na to? Um, baka mamaya mainom ko siya. Eh, ang hinahanap ko po, Imodium. Yung mga ganun ba? So, these people are really helpful na, kumbaga, ika nga, ano, mga mata natin, mga mata, kung kinakailangan. Na, kunyari, hindi gumana yung screen reader nitong laptop, eh, say, tatanungin ko, ano ba nakasulat sa screen so that I will know what to do? Baka nag-update lang siya, baka naghahang. Mga ganun ba na in small things, they're able to help. Mm-mm. Kaya no, kung papansinin natin, no matter what, kailangan natin na meron talaga tayong mga tao sa paligid na, alam mo, we build relationships, no? Kasi yun, sila at sila pa rin ang tao na gagabay sa'yo, yung tao that would be there to help you. At saka ano, si Peggy, encouragement din sa iba, maging matyaga din kayo.
sa pagtulong. Kasi for example, kami, ano ba to? Yung kunyari may mga itatanong kami na, pakuhanan mo naman ng picture to. O ano ba nakasulat dito? Wag naman kayo, "Ano ba yan, may ginagawa naman ako eh. Wag naman po kayong ganun. Be willing to help. Kaya nga minsan Mm-mm. sinasabi na lang din namin, no, pasensya na sa abala. Kasi Mm-mm. alam nyo may mga ano, pero as much as possible, be patient din. Mm. So na-mention mo yan, Jolly. Honestly speaking, pag for example, nasagot ka ng ganun, kunyari within the circle of the family, nasagot ka na pwede mamaya na yan kasi may ginagawa ako. Do you really feel hurt na na ginanong ka ng tao? Kunyari in the Depe circle of the family. Depende po sa tono. Kasi kung yung tono pagalit, syempre parang ano ba yan? Pwede naman sabihin ng maayos. Pero kung, let's say, sabihin na, Jolly, okay lang ba later kasi I'm just doing something ha? Sige, balikan kita mamaya. Or pagawa mo na lang sa iba kasi hindi ko kayang iwan tong ginagawa ko eh. Pasensya na ha. Okay lang po yun. Pero yung bang, ano ba yan? May ginagawa naman. Umalis ka nga dyan. Yung ganun ba? So medyo parang, ikaw din maiisip mo, ano, ito naman nagtatanong lang eh. Ito normal din yun mga mga kaagapay, yun normal yun. No, kasi parang yung family members minsan nakakalimutan nila na may disability yung kanilang family member. It happens. Nakakalimutan nila. So as much as possible, we have to be gentle also in speaking with PWD. Kasi dahil Mm-mm. PWD kami, sabi ko nga dun sa best friend ko, ang PWD, ang isang na-observe ko, meron kaming time na minsan, pag hindi na-meet yung needs namin, irritated kami. Why? Kasi syempre, PWD ka na nga, like yung hindi ka nakakakita. Tapos, kunyari, let's say si Pastor Bernie share ng screenshot ng link nitong Zoom na hindi man lang niya sinulat kung ano yung meeting ID and passcode. Maiiyak naman ako. Pastor Bernie, wag ka naman ng screenshot kasi hindi ko mababasa yan. Yung mga ganun bang example, yung mga ganun ba na hindi nila alam na puro pictures yung sinesend nila. Mm. So medyo na parang maiiyak kami or hindi kami, restless kami. Share ko lang yung karanasan ko, no. Nag-attend ako na, no, naging isang project-based na captioner kami. Isa ako sa maging na captioner. Yung mga kasama ko, mga sighted yun. And yung kinakapson namin na yun is actually a meeting, no, ng mga persons na may hard of hearing sa Thailand. And ano siya, parang 3 days na s- meron silang pinagmimitingan. And the participants here are mga people who are experiencing yung may hard of hearing sila and they are from different countries. And yung isa doon parang siguro dahil hindi ko nakaka-caption properly yung audio na kunyari yung good morning sasabihin ng isang participant kailangan isulat namin yung real time. Real time pag hindi siya satisfied, ano siya, restless siya, irritable siya. And naisip ko, no, I believe it's normal for any PWD na just imagine yung pilay, no? Sister Peggy, tapos madulas yung CR. Ano kayang pakiramdam mo? Di ba parang frustrated ka din? Ano ba yan? Pilay na nga ako, madulas pa to. Parang, wag naman ganun. Yung ganun ba, Mm-mm. medyo Mm-mm. ano siya, Mm-mm. irritating, annoying Pero at actually, times. alam mo, honestly, talaga ang kinakailangan talaga is sensitivity in all Totoo po. humanities. Totoo. Because it's not just about, kunyari, yung madulas na CR, it's not just for the PWD ha. Kasi pag madulas yung CR at pag matanda na yung tao, and Ay, then opo. nadulas siya, it could be, a very, accident din eh. Oo. Kaya kailangan din talaga na, like yung mga, yan, mga kaagapa yung mga sinasabi, mga simpleng pamumuhay sa araw-araw na akala natin ay wala lang, but that's it, no? Talagang kailangan din talaga natin na maging tayo, mindful of yung sa ganyan yung pagiging basa ng floor, tapos yung
yung sa labas din, the environment, ano, especially sa mga PWD, sana nga, ano, na magkaroon tayo ng ano sa Pilipinas na talagang lakaran na para yung mga PWD nakakalakad sila na safe talaga. Oo. Saka yung nakakatuwa nung nasa Singapore ako, um, yung meron sila yung pinipindot bago ka then you'll have to wait for that na tumunog para makatawid ka sa kalsada. May tawag dun eh. I forgot what it's called eh. Ah, it's a kind of crossing. I don't know how it's called pero may tawag dun eh na pipindutin mo siya tapos magi-stop ka. Tumutunog yun. Tut tut. Tapos pag pwede ka na mag-cross, nag-iiba yung tunog niya. Tut 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 tut. Tut. Then pwede ka na tumawid. It's mga kagapay, it's a little bit sasabihin natin, mahal-mahal nun. Yun nga po eh. Another panawagan. To cater to PWDs, it's going to be expensive. Investment po yan. Pero po, pag tinignan po natin yung magiging long term po niyan, mas malaki po ang magiging tulong. Because, katulad po yung mga braille sa elevator, kudos po sa mga naglalagay nun. Praise God sa buhay nyo at ipagpatuloy niya na yung mga braille na nasa mga elevator tsaka yung mga nagsasalitang elevator. Ganda. And sana po ipagpatuloy din po ng ibang mga companies yan. Kasi, again, hindi lang po sa mga bulag, sa iba pang PWD, we want to move independently as much as possible. Na katulad sa ibang bansa, ano, nakakatuwa nga din na nun. It's not to compare, but if you see yung mga bulag sa ibang bansa, they can book their travel. May napanood nga ako, bulag siya, nagpunta siyang Nigeria, nag-safari island trip siya. Mag-isa siya, ha? Tapos kumuha lang siya ng tour guide niya. Nakakatuwa. And bakit hindi natin magawa dito? At isa pa, wag lang naman din puro massage ang iaalok sa PWD, lalo na sa bulag. Mga hospitals, mga may-ari ng hospital na nakikinig, please be open also for yung mga lugar ninyo para naman din ang bulag at PWD makapagtrabaho doon. It's not that ayaw namin ng call center work or writing or ganun, but it should not be limited to that. Kasi Um, like, pwede naman kami, like for example, taga-ayos ng mga gamot. Ituturo lang naman ng nurse, di ba, yung mga tableta, Pastor Bernie, may iba-ibang hugis yun. Rectangle, oblong. Sabihin nyo lang na, o lahat ng oblong na tablet dito sa basket na to. Tapos, kaya nga, dapat meron din sighted assistants, no, or assistant na, sige, kunyari, si Sister Peggy, o, jolly tayong dalawa. O, ito lahat ng tempra. Ayan, tempra yan. Ayan, tempra yan. Ilagay mo dyan sa tray. Sige, iso-sort out ko lahat ng biogesic. Ikaw maglagay dito sa isang tray. Di po ba, agree po ba? Kasi, ano pwede naman kailangan lang talaga ng konting creativity when it comes to that. So ayun po mga kaagapay, naririnig niyo po yung mga ano mga hinaing or not hinaing pero ito yung mga Mga pangangailangan ng suggestion. isang ano a person na isa siyang blind na kumbaga parang she's empowered pero gusto pa rin niya syempre na makapagtrabaho na kumbaga parang to explore kung ano yung mga pwede na maging trabaho ng isang person na merong blindness. So yun yun. Siguro nga po no, lahat naman din tayo ay kumbaga parang gusto niya na maging sensitive din tayo sa mga pangangailangan which is hindi lang po sa mga blind. Kumbaga ang mga PWD in general, they have specific needs na kailangan talagang i-address ng hindi lang po ng gobyerno, kung hindi bawat tao. Kasi tayo naman, syempre, we love, especially that we have Jesus, then because of the love of Jesus to us, syempre, ang magandang i-impart natin to sa mga nakakarami, in general, sa mga tao na nangangailangan, no? Kagaya nga po ng sinabi ni Jolly, gusto niya na ganun yung mangyari. And of course, she's dreaming and then probably one day ay magkaroon to ng isang magandang kaayusan sa bansa natin. Ikaw pa, Sir Bernie,
since malapit na rin naman tayo mag-end, no? Pastor Bernie, ano ba yung maaari mo pang idagdag when it comes to yung mga sinabi ni Jolly? Alam mo, napakaganda ng mga binanggit ni Jolly regarding sa accessibility, sa ating public, kumbaga sa public safety natin, dapat ma-improve. Ano, uh, yes, if you're going to compare to other countries, sobrang advanced na yung kanilang mga technology. So you know what, sa Filipino culture, binanggit din ni Jolly ito, no, napakahalaga na yung ma-maintain natin yung kultura ng mga Pilipino na handang umagapay. Alam mo, minsan natutuwa ako, lalo na pag pupunta ako sa bandang Cubao. May makikita ako dyan, maraming naglalakad na blind. At pagtatawid sila ng kalsada, although the traffic lights not that advanced, pero may mga tao willing to help. Sasabihin doon sa blind, gusto niyo po ba itawid namin kayo? And then makikita mo nagtutulong-tulungan. And I think that kind of culture sa ating mga Pilipino should continue. Yung malasakit, yung pagpapakita ng magandang kalooban, lalong-lalo na sa ating may mga kapatid na kapansanan, hindi sila tinitignan na parang wala na lang, kung hindi pinapahalagahan din. So yun siguro aking gusto sabihin, na we have this kind of positive character, all culture, na pwede pang i-develop. And I hope na nakikinig ang ating mga kababayan regarding sa kung paano ba natin titignan ang ating mga kapatid na may kapansanan. Una, Mm-mm. dapat mayroong malasakit mahal. Tama dyan. At alam mo, you know what? The best thing na access, alam mo ba kung ano, is love. That's the best thing, the best part of, yung Filipino culture na hindi mawala yung pagiging hospitable, yung pagiging mapagmahal sa bawat neighbor na meron tayo. Since, no, masanay pa rin tayo because loving your neighbor is actually helping them to have the access, especially having access to the Lord. 'Di ba? To our Lord Jesus Christ. Yun ang napaka-importante na malaman natin ano mga kaagapay na ang access natin, sinabi ng Panginoon, that Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. So, lahat po tayo ay kailangan natin ang magkaroon ng kaagapay sa bawat isa, magmahalan at magtulungan na hindi man natin nararanasan yung mga, kung ano yung mga meron sa ibang bansa na pagkarami-rami na advance na sila when it comes to sa pagtawid, yung mga naririnig na sound. Sana po, no, dahil narinig nyo ngayon si Jolly, na magkaroon tayo ng pagkakaiba din ng puso towards helping the person with disabilities. Because one way or the other, as God is able, as always saying, we don't call PWDs, we call people affected by disabilities because we are all affected. We should all be affected by the disabilities around us. Yun. So, ikaw, Amen. Jolly, sa... Peggy, Mm-mm. Na may gusto din po Peggy, sana akong bago tayo, idagdag. Kung yes, okay lang, yes. ano. Bago tayo magtapos, meron akong isa pang tanong na gustong itanong kay Jolly, Sige, Jolly. Maiksing-maiksi lang, Mm-mm. Jolly. Anong mensahe ang pwede mong ibigay since yan, you're already 38 years old at meron tayong mga ilang kabataan na maaaring bulag or losing their vision. Ano ang message na pwede mong ibigay sa kanila? So that you can encourage them to go on, to continue their life kahit na bulag sila, para sila. So anong pwede mong ibigay na mensahe sa kanila? Sige po, una po sa lahat, napakabuti ng Diyos dahil buhay pa kayo at nararanasan nyo pa ang kabataan, no? And um, it's a blessing, hindi aksidente na kayo ay nandyan. So kung kayo ay nag-aalangan na papasok ba ako sa college, saan? Wala po tayong school for the blind para sa college. I encourage pumasok kayo sa mga school. Huwag po kayong matakot na makihalubilo sa mga sighted. Yes, there will be people who will not accept us because we're blind. Natural po yun. But there will also be people who are willing to help. No? And
dapat, tawag dito, wag po tayong matatakot na tumawag sa Diyos. Una, of course. Because siya naman po ang naglagay po sa atin dito. And um, gusto ng Panginoon na tayo ay gamitin niya. Definitely. Amen. At saka, Amen. dun sa mga blind na naman, and not only the blind ng mga PWD na para bang kinu-question yung buhay ninyo. Actually, that's normal. Kahit ako nangyayari sa akin yan. Pero, lumapit kayo kay Lord. Kasi, siya talaga din ang makakapagmulat sa mata natin. Alam niyo yung prayer ni Elisha sa servant niya, for his servant, di ba sabi niya, Lord, open his eyes. And there are times we are also blinded. Hindi lang naman bulag na blinded, but spiritually at times, di natin nakikita yung purpose natin. And we can ask the Lord, Lord, open our eyes and make us see kung ano ba yung mga gusto niyong ipagawa sa amin. It may not be something big, no? But it could be like something small na pakinggan mo yung tao. Kunyari, ikaw ay PWD and merong isang tao din na parang PWD rin or sighted siya or wala siyang disability. Kumpleto yung kanyang sense. Pero gusto niya na mag-share sa'yo. Pakinggan mo siya. Who knows, makatulong ka kahit sa maliit na paraan. Kaagapay. Ayun, tama naman yon Pastor Bernie, no? So, dahil ito na, mag-end na tayo, oh. Kahit marami pa tayong gusto Biti na itanong kay naman tayo. Jolly. So, bitin na naman ang ating usapan. Pero dito po natatapos ang isang oras. Maraming salamat sa mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Bisyong PWD. Ako po si Peggy Lotto. Ako po si Pastor Bernie at ang bawat isa ay patuloy na ini-encourage na manampalataya at maniwala sa ating Panginoon na buhay. At ang lagi po naming sinasabi, from From disability disability to to possibility. possibility. Salamat, maraming salamat. Salamat sa ating guest, Jolly. Thank Salamat, you. God Jolly. God bless. bless you. God bless din po.